Brunello Cucinelli, Bulgari Octo Finissimo, and of course, pair of Christian Louboutins. Ayan. So, watch rate lang tayo. Ano yung watch mo for today? So this is a Bulgari Octo Finissimo titanium watch. Actually, this is actually, I think, my first boutique watch. So, dream watch ko kasi siya because it's made with titanium and ano siya, manipis. So, I'm a fan of ultra slim watches. That's why I got this for tonight. And debut niya today. Debut niya tonight, actually. First niya tonight. Closer to clock. Sure. Hello Confident fans! Ito na nga ha, spotted si Sir Alden mga kasombreros. Nag-join pala siya kanina no, Sunday ride mga kasombreros sa Philinvest Overland Gravel. Parang acronym ito mga kasombreros. So kasama sina Sir Prince Benmar, ang kanyang tropa pips na sina Ma'am Mitch Oliva mga kasombreros dito nga sa biking or cycling no, naka light green. Favorite color ni Madam ni attorney. Na-miss ko tuloy yung tandem nilang dalawa. Ni attorney, ang suot niya Sir Alden ngayon ay light green mode muna. Siya phenomenal box office king client mga kasombreros. So light green muna ha. Sabi dito sa GoRace.ph official, Alden Richards here to spot it on the start line of the Overland Gravel Race. So yung Overland nila parang shortened no, contracted. Wala siyang mga isang piraso lang yung vowel niya dito. Overland Gravel Race. So kanina, maaga pala siya kanina mga kasombreros no. Philinvest, parang nasa Alabang yata ito if I'm not mistaken mga kasombreros. So from kung saan siya nag-ano is dito sa Quezon. Tapos kahapon na sa Quezon siya nag-practice, nag-stars on the floor, etc. etc. Tapos hindi ko lang alam kung ano ha yung kanilang dito yung stars on the floor na yun ay pre-shoot mga kasombreros kasi parang hindi siya kagabi mga kasombreros, pero kaka-upload lang kasi kagabi mga kasombreros. So marami siyang pictures no dito mga kasombreros sa kanilang early ride kanina, Sunday ride mga kasombreros, kasama yung ibang mga fans or mga cyclists na mga siklista rin po na nagpa-picture kay Sir Alden. And syempre no yung talagang tropa pips niya dito, credit kay Ma'am Mitch Oliva. From running to cycling, first race with the best crew ever, sabi ni Ma'am Mitch Oliva mga kasombreros. So naka light green mode muna no, naka go mode si phenomenal box office king mga kasombreros. And then ito next item natin mga kasombreros. So napakinggan niyo yung yung kasi kaka-upload lang kanina ng pep.ph mga kasombreros nitong parang outfit, parang timepieces yung kanilang segment na ito ng PEP no, Philippine Entertainment Portal. Parang yung about sa relo mga kasombreros. So grabe no, branded, tapos yung pinaka highlight ng PEP dito yung relo ni Sir Alden na kung saan nga ay watch collector si Sir Alden mga kasombreros. So na-mention it is Bulgari Octo Finissimo Titanium siya mga kasombreros no. At saka first boutique watch or relo pala ito ni Sir Alden mga kasombreros. Ibig sabihin parang yun yung pinakauna niya nabili na sa boutique, tapos siya, nagustuhan niya ito kasi nga parang vintage or old watch na dream talaga niya mga kasombreros magkaroon ng gantong uri ng relo kasi nga talagang passion niya since high school. Talagang hindi kompleto yung kanyang katawan or outfit mga kasombreros kung wala po ang relo no, kasi time is gold. So hindi naman nakapagtataka kasi minsan naglalagari nga si Sir Alden, di ba? Talagang kung isang araw iba-ibang racket. Iba-ibang racket, daig pa yung may 5 anak na pinapakain mga kasombreros ang sipag ni phenomenal box office cinema king kasombreros. Tapos yun no, talagang pinakaunang debut niya pala no ng kanyang pagsuot nun mga kasombreros sa GMA Gala nga mga kasombreros. Hindi ko lang kung maraming mga late upload no ang ginagawa ng mga establishments or ng mga present doon sa GMA Gala mga kasombreros, tulad nga na itong sa PEP. So kaka-upload lang nila kanina sa TikTok account nila. So yun po. So talagang elegante si phenomenal box office king mga kasombreros. And then ito, next item natin, si Riza, no? Parang nag-ano siya ng, tawag dito,
Instagram story siya ng kape, parang kape yata ito sa Vendo mga kasembreros ang in-Instagram story ni Riza nga no, na kapatid ni Sir Alden Richards mga kasembreros. So sa mga may hilig sa kape na mga Vendo mga kasembreros. And then si Mama Chrysler mga kasembreros na ating ni Ma'am Catherine ay nag-Instagram story ni Ma'am Lexine no, kasama ang kanyang mga kaibigan at saka kaklase sa school mga kasembreros. Namili sila ng parang Lilo and Stitch ba ito mga kasembreros. So mga teddy bear. Tapos yon, last crew members flying out. So baka pauwi na sila mga kasembreros no. Mula nga sa Carson City or sa Phoenix. Yung kanilang parang sa Phoenix, Arizona, pero pumunta rin sila sa sa Carson City, sa Nevada. Kagaya po nang na-mention natin nakaraan sa ibang vlog or previous vlog natin mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Napansin talaga ito ng isang Kathleen admin mga kasembreros. Itong checkered na bench na damit nga mga kasembreros ni Ma'am Catherine at Sir Alden. Although itong kay Ma'am Catherine ay parang medyo matagal na ito mga kasembreros. Itong kay Sir Alden naman, itong ay previous months na campaign nga nila mga kasembreros no, ng bench na kung saan nga dumalaw siya sa isang lugar doon sa MOA Arena mga kasembreros. Tapos itong kay Ma'am Catherine ay parang previous years ito mga sabi ng admin to, kunwari wala kaming ala. Pero twinning pala ng damit mga kasembreros. So kung hindi ako nagkakamali, ang quality of sa Alden dito parang medyo malaki pa yung chan niya mga kasembreros. Pero yan na talagang twinning sila mga kasembreros. So yung texture, pero kung ito ay bench pareho, yung kay Ma'am Catherine, bench din ito. So malamang sa malamang ay magkakapareho talaga siya mga kasembreros. Kasi nga 'di ba pareho silang ambassadors ng bench mga kasembreros. So tendency 99% ay pareho talaga yung pinanggalingan mga kasembreros ng kumapa ng damit na ito, magkamukhang magkamukha mga kasembreros na texture. So konting designs lang yung difference mga kasembreros. So and then ito, next item natin mga kasembreros. So si Nanay Christy Fermin, parang napansin nila daw na parang malungkot daw si Ma'am Catherine mga kasembreros sa mga posts niya mga kasembreros no. Parang napansin nila na parang iba yung aura, parang hindi daw masaya masyado si Ma'am Catherine sa kanya mga posts mga kasembreros. So siguro no, may mga times na nalulungkot kasi Sir Alden karakapon nga no. Sabi niya sad no doon sa kanyang post mga kasembreros na kung saan ay nagmamaneho nga siya ng sasakyan papunta sa Maynila mga kasembreros. So hindi natin alam kung anong sad mga kasembreros, pareho silang sad. kasi syempre no, long distance mga kasembreros. Pero yun nga no, ang importante dito ay they have mutual agreement mga kasembreros. So yun po yung mahalaga. So may mga times siguro na hindi naman kailangan si Sir Alden pinost niya kay Ma'am Catherine. Hindi naman siguro kasi sobrang busy lang talaga ni Ma'am Catherine sa kanyang mga sa kanyang mga ganap at sa kanyang mga projects na kaliwat kanan. Ganun din naman si Sir Alden. So hayaan na natin kasi may magko-comfort naman yan sa kanila mga kasembreros habang sila po ay separated or far away mga kasembreros from each other. Alright, so na sa ating Kathleen items ha, pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong updates. Ngayon po ay August 10, 2025, Blessed Sunday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Matiyagang Maghintay. Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. Sa Tagalog po, sa Diyos na si Yahweh, matiyagang maghintay o naghintay ang aking panaghoy or ang aking panalangin or problema, kanyang pinakinggan mga kasembreros. So napakaganda nito sa atin po sa buhay, sa literal natin na nature na tao. Talagang nawawalan talaga tayo ng pasensya. No? Hindi lahat po ng tao ay mahaba ang pasensya sa pag-aantay
sa pilahan, no, sa pag-aantay ng response, no, kapag tayo po ay tawag dito, send ng message or ng information, or may inaantay tayong resulta ng exams, for example, kapag tayo po ay nag-aantay na, papa, saglit lang, yung anak mo nasa loob tapos inaantay mo na sasakyan sa labas. So, maraming mga bagay. And siguro masabi natin na ensayo or exercise ng ating paghintay or patience sa mga kasembreros ay yung paghintay ng ating pangarap. And as we work on our pangarap or dreams, mga kasembreros, na siguro ay taon-taon na nating ginagawa at inaantay, mga kasembreros, ay tayo po ay naiinip na. Okay? So, nauubusan na tayo ng pasensya, nauubusan na tayo ng kumapa yung ating pasensya, ay maikli nila, mga kasembreros, no? Nagiging impatient na tayo, nag-iisip na tayo ng kung ano-ano. Kasi minsan, halimbawa sa mag-asawa, pag hindi dumating ang asawa sa oras na itinakda, sige, nag-iisip na ng kung ano-ano, nag-overthink na minsan. So, may mga times na tama yung ating overthinking, minsan naman ay, or most of the time, ay mali na yung ating naiisip kasi nga sobrang nag-aalala na, kasi nga hindi tayo matiyaga nag-aantay, mga kasembreros. So, case-to-case basis, no? Pero sa Panginoon, ibang klase or ibang scenario, no? Ibang kaso ito, mga kasembreros. Si King David, no, nagsabi dito na, I waited patiently for the Lord, kasi alam niya at saka natitiwala sa Diyos, mga kasembreros, na ang imposibleng bagay ay pwedeng gawin ng Diyos. Okay? Sino ang taong pwedeng humati ng dagat, mga kasembreros, at manatiling kumapatuyo at dadaanan ng iyong mga piniling tao, yung mga Israelita, mga kasembreros, hinati niya ito at naglakad ang mga Israelites led by Moses, mga kasembreros. Sino ang kayang mapahinto ang araw, no, sa time ni Joshua? Sino ang kayang mapaatras ang oras, mga kasembreros? Yes, you heard it right, mga kasembreros. Umatras po ang oras, mga kasembreros, ng kasaysayan sa time ni King Hezekiah. Grabe, no? Marami pa, mga kasembreros, yung pagkabuhay ni Jesus, no? Talagang yan, valid at solid talaga na nag-resurrect, no? Nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, na gumaling ang mga may sakit, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, nakalakad ang mga lumpo. And so many miracles, mga kasembreros. Idagdag mo pa dyan yung nagpakain siya ng 5,000 at saka 4,000 mga tao gamit lamang ang ilang pirasong isda at tinapay. So, dito makita na hindi sinungaling ang Biblia, mga kasembreros, kasi nga may thousands and millions of witnesses na naandun. Kumbaga pa, nandun mismo, naging witness ang mga disciples, naging witness ang mga tao sa paligid, at saka yung crowd, mga kasembreros, from village to village. So, ito yung masabi natin na ang Biblia po ang makapangyarihan sa lahat, kasi ito yung may sa isang pelikula, ito yung may pinakamaraming casting. Ito yung may pinakamaraming casts, mga kasembreros. And to tell you, hindi gumamit ng sandata si Jesus Christ, mga kasembreros. Yung mga tao na iba siguro gumamit ng sandata, gumamit ng weapons, mga kasembreros, but Jesus Christ didn't use any weapon, mga kasembreros, sa mundong ito. He of course, no, he is the most powerful living God. He was 100% man and 100% God, mga kasembreros. But yung sandata niya talaga dito ay yung dakilang pag-ibig talaga, love, mga kasembreros, no, LOVE, 4-letter word, mga kasembreros, pero makapangyarihan. That is why love conquers all, mga kasembreros. Sometimes, mali lang yung application ng love, mga kasembreros, na minsan kahit mali talagang sasabi na love conquers all. So, dapat nasa tama, mga kasembreros. Ang verse na ito, Psalms 40 verse 1, ay nagsispeak, no, nag-volumize at nag-magnify, mga kasembreros, about patience at saka pagtitiwala or trust sa ating Panginoon. And yung author nga dito, no, si King David, sabi niya, it's easy to get frustrated and feel neglected when we don't see immediate results to our prayers or situations that we are facing. So nature na natin yun kapag naiinis tayo, kapag matagal tayo nag-aantay, mga kasembreros, sa kahit na anumang instances ng ating buhay, sa fast food, sa grab food, or sa anumang mga sasakyan dyan na inaantay mo. Basta kahit saan, mga kasembreros. This highlights not just the act of praying, but the importance of patience in our spiritual journey. Kasi
Kunwari ako no, matagal na ako na, siguro mga 4 years na ako nag-aantay at saka patiently waiting and patiently working, patiently believing God mga customers na makilala tayo sa Little Kuya Kim sa TV. Kahit na feature lang tayo, no, kahit hindi na tayo kunin mga customers, kahit ma-feature lang po, kahit na isang beses lang, no, talagang dream come true na po yan sa atin. So, ako rin ay patiently waiting mga kasembreros ng sa kapapakatuparan ng pangakong iyon ng Panginoon at saka pangarap mga kasembreros na hindi lang naman para sumikat, kundi para maipalagana palalo ang kanyang salita mga kasembreros, magnifying that the God is the God of promise and He can do impossible things mga kasembreros. And may kasabihan nga, no, patience is a virtue. And yung kasabihan na ito not only strengthens our relationship with God, but also enriches our personal character, helping us grow in perseverance and resilience. So totoo po talaga nito mga kasembreros. And nung sinabi ni David mga kasembreros na God inclined to his prayer or to him, nag-imply ito mga kasembreros ng intentional movement. It's as if God leaned in closer to hear, reassuring us that He is near. So, kapag tayo po ay nanalangin, kung ba narinig ko si isang pastor, no, si Pastor Steven, sabi niya, kapag nahihirapan ka, pray. Mas lalo kang nawawalan ng pasensya, pray. Kapag marami kang problema, pray. Still pray, no? Still pray, no? Kahit sa anong instances ng buhay may tagumpay, still pray, no? Lahat ng seasons mga kasembreros, kapag meron kang problema sa kahit na mga aspects ng ating buhay, pray. Kasi ang prayer hindi lang naman paghingi eh. It also speaks na tayo nagpapasalamat, tayo ay dinadakila natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So every single prayer, every single word na dapat po ay binabanggit natin mga kasembreros, hindi lamang siya a prayer of asking, Lord, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako to. So, hindi lamang po always mga kasembreros, may mga times na humingi tayo ng kapatawaran sa ating nagawang kasalanan, pasasalamat, and so on. To understand the full meaning of Psalms 40 verse 1, it helps us to consider the context in which this verse was written. So, yun nga, yung entire Psalm 40 mga kasembreros ay mixture ng personal conflict natin. May mga times sa buhay natin na parang sarili natin mismo, problema natin, may mga ganon, no? Yung isipan natin, parang may mental health problem tayo, meron tayong kanya-kanyang problema na kinakaharap sa buhay, anak mo, asawa, daily routines, paglalaba, pagluluto, kung saan kukunin ang lulutuin, and so on mga kasembreros, no? And ang Diyos po natin ay nag-assure, no, na kapag tayo po ay nananalangin ng patuloy, no, walang tigil, ay nag-incline or nakikinig ang Diyos sa atin. So kumbaga ang Diyos po natin ay hindi bingi, ang Diyos natin ay hindi bulag, no? As a matter of fact, siya po ay 100 forever and eternal na buhay, forever and eternal na nakikinig at hindi siya nawawalan hindi siya natutulog mga kasembreros. As simple as that. Kung ang store na convenience store ay nagpapahinga rin, siya po ay hindi mga kasembreros. So, one prayer and one call away mga kasembreros. So, ganun po ang Diyos natin na kapangyarihan sa lahat. Kung kaya, pray lang tayo ng pray, no? Lahat tayo, kahit na sino man dyan, kahit bishop ka pa, kahit presidente ka pa, kahit na greatest leader, greatest influencer, we all need prayers mga kasembreros. And nakita ko talaga, no, the best kasi yung sa Amerika, kahit na sa loob ng Senado, pinapapasok nila yung mga worship leaders, mga kumakanta, nag-Bible studies sila sa White House mga kasembreros. Sa Amerika recently talagang kasi si Donald Trump talagang gusto niyang may Bible din, no, yung bawat pamilya mga kasembreros. Parang Christian yata si President Donald Trump. So naisingit ko lang po, no, pero no political attachments mga kasembreros. Alright, so na po sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and pagtitiwala na tayo po ay magiging patient, magiging pasensyoso at matyaga sa pag-aantay at panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.